3 months na ang ating baby J. Konnichiwa, Jana des. I am a first-time mom and welcome to my Mommy Diaries. Today is March 7, 2025 at bukas pa talaga ang mansari ni baby. And for today's vlog, ito nga yung kanyang monthly milestone photoshoot. And as much as possible, sinushoot ko na ngayon ahead of time para pagdating ng ika-8, ipopost na lang. Ito din pala yung kinabukasan ng first time na natulog ni baby throughout the night. Without interruption talaga, first time yon at hindi pa nauulit hanggang sa ngayon. And lately nga, hindi ko alam kung bakit, pero namumuyat na naman talaga siya. Ayaw niyang bumitaw sa akin kapag ibinababa ko siya, nagigising talaga siya. Kagabi nga, nakatulog na lang ako nang hawak ko siya. Pina-check up nga namin at wala naman daw siyang problema. Pero lately, medyo nahihirapan siyang dumighay, kaya baka yun na talaga ang reason. Anyway, this month, napili ko nga itong color yellow na dress kasi tulips na yellow ang hawak niyang bulaklak sa photoshoot. Inihanda ko na nga at sabi ko sa umaga ko napipicturan after maligo. Everyday, dito kami tumatambay sa sofa, malapad kasi yun sa part na yun. Pero pag natuto na nga si Gianna mag-roll over, sigurado hindi na pwede dito. Every morning, simula nga nung pinanganak ko si Gianna, si Lola Lu ang nagpapaligo sa kanya hanggang ngayon. Ito kasi ang paborito niyang apo kasi iisa pa lang. Opo, first apo nga ito sa side ko at saka sa side ni King Kong. Sana nga soon mamit na din siya ng lola niya doon sa Maitum, kaso ang layo kasi. Risky nga kasing ibiyahe ang baby kasi nga possible na mahawaan ng mga sakit kasi mahina pa ang immune system. Kaya sana makabisit din sila dito sa Quezon Province. Shout out kay Mama Arlene, kay Auntie Tess at sa lahat ng mga Likin and Paila family. Hello po. Habang nililiguan ni Mama si Baby G, kinakamusta ko naman tong panganay ko na si Eloise, pinapakain at nililinisan yung litter box. Nagpe-prepare na din ako ng coffee ko dito sa aming mini coffee nook. Char, shout out kay Elay, nasan yung ration ko ng kape. Iba kasi talaga yung feeling kapag walang kape sa isang buong araw, parang may kulang. Bago kami gumising ni baby, nakapagluto na talaga si Mama ng breakfast at ito nga ang almusal namin, tinatawag na sopas dito sa Quezon. Ang alam ko sa mga Bisaya, iba ang ibig sabihin ng sopas. Hindi ko lang maalala kung ano, pero yung sopas sa amin is ganito. Sopas as in soup, parang macaroni soup. Medyo kinulang lang talaga sa veggies, pero ganun din naman yung lasa nito. Naiga ng halangtong kay Mama kasi sobrang init kanina. Mas masarap to kapag madaming gatas tapos may itlog. Masarap din itong i-partner sa pandesal habang hinihigop yung mainit na sabaw. Habang nag-aalmusal naman ako, si Gianna ay binibihisa na ng kanyang lola. Sabi ko nga isuot na agad yung kanyang dress para mamaya kung makatulog man or what, ready na agad siya. Sa TikTok shop ko nga lang to nabilit. Napaka-cute at mura lang din niya. Tapos may kasama ng sombrero. Halos lahat nga ng mga kung ano-ano ko sa buhay ay doon ko binibili sa TikTok shop kasi hindi ako makapag-download ng Shopee dito sa cellphone kung galing Japan. Plano ko na nga sana siyang picturean after niyang bihisan, kaso nga nagutom siya at nakatulog na agad. Sinamantala ko na nga lang din yung pagkakataon, naputulan yung kanyang kuko, napakabilis humaba. Ganito pala yung gamit kong pamputol ng kuko ni baby, yung electric nail file, kasi ang hirap at nakakatakot gamitin yung traditional na nail clipper kahit maliit pa kasi nga baka ano yung balat ng bata. Inihanda ko na din itong kanyang monthly design, mini carpet lang naman na white, yung pangalan niya na wooden, and yung maliit na bilog na nakasulat dun kung ilang month na siya. Ito namang pusa ko si Eloise, kapag nga umaga pinapakawalan ko talaga to, pag-alagala lang siya dito sa bahay. Kapag kagabi ko lang talaga siya kinukulong kasi nga wala pa nga kisame yung bahay namin, baka siya ay makalabas. Or minsan kasi may nakakapasok na lalaking pusa ay baka mabembang, hindi pa to nakapakapon. Si Mama pala bago mag 9 AM umalis kasi nga magzuzumba na siya. Kaya ako lang ang nag-aasikaso ng pagpipicture ngayon kay baby. Last month kasi at saka nung first month ni baby, sakto laging nakakauwi yung ate ko from Manila kaya nakakatulong siya pag-a-assist sa akin sa pagpipicture kay baby. Pag mag-isa pala'y kahirap at nakakapagod. Tapos, kailangan ko pang patawanin tong bata na to. Buti na lang madali siyang tumawa. By the way, ang sarap pala nitong cake sa Red Ribbon na nabili ko. Ito yung mango. Usually, hindi talaga ako fan ng mga mango flavor, pero ito, nasarapan ako pati mismo dun sa cake niya. Yung texture and yung icing, ang sarap-sarap. Bukod sa mango na nandun sa ibabaw niya, meron din feeling doon sa loob. Sobrang bilis nga lumaki ng bata na ito, no? Totoo pala yung sabi nila. Kapag binabalikan ko nga yung second month, first month na mga pictures niya and videos, sobrang laki ng diferensya. Kaso ay pabigat ng pabigat nga at palaki ng palaki ito si Gian. Every month pala ay 2 layouts. Isa itong sweater na sinusuot niya na may name niya kasi hanggang mag 1 year old niya isusuot yung sweater na yun. Today din pala, sakto umuwi from Manila ang kapatid ni Mama na tinatawag naming Mami Bell. At first time niya ngang mamit itong kanyang apo sa akin. Kaya may pakimkim agad ito naman si Gianna. Very good. Magaling humawak ng pera.
Ninang din pala namin sila sa kasal. Sayang at di naabutan ni Mami na nakabihis kanina nung yellow na dress. Bukod kay Mami Belle, dumating din pala today ang iba pa niyang mga lola. Ito naman mga pinsan nila, Mama, si Tita Merly at si Tita Leng. Natuwan-tuwa din kay Baby Gianna. Last time kasi na nakita nila to ay newborn pat napakaliit at ibang-iba pa nga daw ang itsura noon. Maya-maya sa sobrang init, pinalitan ko na naman siya ng damit. Sando na nga. Kakaawa naman ang bata kapag mainit. Buti na lang at napa-aircon na namin tong kwarto. Ito naman pala si Tita Arlene, pinsan din nila Mama sa side ng kanyang mama. Kumbaga ay nag-get together nga ang magpipinsan at minsan lang umuwi ang Mami Belle dito sa Quezon. Tapos katuwaan nga nilang magbingo at kumain. Kayo ba? Anong mga ginagawa niyo kapag nagkikita-kita kayo ng mga magpipinsan? Nung naboboryong na nga kami ni Gianna dito sa kwarto, inilagay ko na yung kanyang wig. At pinakita ko nga sa kanyang mga lola, tuwang-tuwa. Pinagtitripan ko daw to si Gianna. Excited lang kasi ako magkaroon ng buhok si Gianna. Katagal-tagal. Kanipis nga kasi ng buhok niya, katulad ko nga nung bata din ako. Noon daw, kalbo ako nung pinanganak. Kaya feeling ko baka kulot nga itong si Gianna paglaki, hindi pa lang masyadong halata ngayon. Tingnan nyo naman, mukha bang 3 months itong ganito kalaki. Ngayon po pala siya ay 7.4 kilograms na and 63 centimeters ang height. Medyo malaki nga talaga siya sa normal size ng 3 months. Kayo ba yung mga baby nyo, gaano kalaki? And sa mga nagtatanong, si baby po ay breastfed. Anyway, sa April 8 ay ika-4th month niya na nga. Nag-iisip na naman nga ako kung anong flower and color na naman kaya. Ano kayang maganda guys? Please comment below sa mga suggestions nyo. And that's it for today. Jane!